Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 2, Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa akdang naratibo, kwentong katatakutan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una at ikalawang araw. Nauunawaan ang tekstong naratibo, kwentong katatakutan. Naibibigay ang kahulugan ng kilos at pahayag ng tauhan. Naiuugnay ang mga pangyayari sa teksto sa sariling karanasan. At nagagamit ang mga salitang may formal na definisyon sa pagbuo ng pangungusap. Ikatlo at ikaapat na araw. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa kahulugan. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. B. Kaantasan ng pang-uri o pasukdol. Ikalimang araw. Natutukoy ang mga elemento ng multimedia, audio gaya ng music, sound effects, at audio dialogue. Unang araw. Maikling balik-aral, istoryagram, pagkukwento sa naranasan, husay, salaysay. Bumunot ng papel na may kulay. Ang papel na mabubunot ay may lamang tanong. Isalaysay ito ng masining na may 3 hanggang 5 pangungusap. At kung sino ang may pinakamaraming palakpak ang magwawagi. Narito ang nakasaad sa bawat kulay ng papel. Dilaw, isalaysay ang pinakamasayang pangyayaring naranasan mo. Berde, isalaysay ang nakakatakot na pangyayaring napanood o naranasan mo. Asul, isalaysay ang nakakalungkot na pangyayaring naranasan mo. Kwentogram, pagpapakilala sa kwentong kababalaghan. Pagproseso ng damdamin, ipahayag ang bumabagabag sa damdamin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Mga tanong. Una, ano ang nakakatakot para sa iyo? Bakit ka natatakot? Halimbawang sagot. Para sa akin, nakakatakot ang dilim, lalo na kung mag-isa ako. Kasi hindi ko nakikita kung ano ang nasa paligid ko. Natatakot ako kasi baka may biglang lumabas o mangyari na hindi ko inaasahan. Pangalawa, may naranasan ka na bang nakakatakot? Ano ito? Halimbawang sagot. Oo, minsan naiwan akong mag-isa sa bahay tapos nawalan ng kuryente. Ang dilim-dilim at tahimik kaya natakot ako baka may multo o magnanakaw. Umupo lang ako malapit sa pintuan para madali akong makatakbo kung kailangan. Saliksik sagot. Bago basahin ang kwento ng kababalaghan, saliksikin ang kahulugan ng mga salitang nakatala sa diksyonaryo, sa internet o sa iba pang resources. Huwag kalimutang itala kung saan kinuha ang definisyon ng salita. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Unang column, mga salita. Pangalawang column,
pinagkuhanan o source. Pangatlong column, kahulugan. Unang salita, aswang. Philippine folklore. Kahulugan, nilalang sa alamat na sinasabing kumakain ng lamang loob ng tao. Kadalasang lumilipad at nag-aanyong hayop gaya ng malalaking ibon o aso. Pangalawang salita, tikbalang. Philippine folklore. Kahulugan, nilalang sa kwentong bayan na may katawan ng tao at ulo ng kabayo, kilala sa panliligaw o panlilito sa mga naglalakad sa gubat. Pangatlong salita, kapre. Philippine folklore. Kahulugan, isang higanteng nilalang na mabalahibo at naninigarilyo ng malaking tabako habang naninirahan sa malalaking puno gaya ng balete. Kaugnay na paksa bilang isa, kwento ng katatakutan. Pagproseso ng pag-unawa, pag-isipang mabuti ang sumusunod na tanong. Una, nakabasa o nakapanood ka na ba ng kwento ng katatakutan? Pangalawa, ano-ano ang mga naaalala mong kwento na nagbibigay takot sa iyo? Pangatlo, paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa kwento ng katatakutan na nabasa o napanood mo? Narito ang mga halimbawang sagot. Una, nakabasa o nakapanood ka na ba ng kwento ng katatakutan? Maaring sagot, opo. Pangalawa, ano-ano ang mga naaalala mong kwento na nagbibigay takot sa iyo? Sagot, naaalala ko po ang kwento tungkol sa white lady na nagpapakita sa likod ng kotse. Tapos yung tungkol sa aswang na kumakain ng tao sa gabi. May napanood din ako na tungkol sa babaeng multo na nagpaparamdam sa lumang bahay. Pangatlo, paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa kwento ng katatakutan na nabasa o napanood mo? Sagot, ang mga tauhan po sa kwento ng katatakutan ay madalas mukhang kakaiba. Madilim ang itsura at tahimik pero biglang sumusulpot. Kadalasan sila ay mukhang multo, may mahahabang buhok, mapuputi o duguan ang muka at nagpaparamdam para takutin ang tao. Pagbasa ng kwentong kababalaghan. Ito ay may pamagat na ang aswang sa baryo dekada 70. Iilan lang ang mga nakatira sa baryo 70 dahil sa sabi-sabi na may aswang daw na nakatira sa baryo na iyon. Kabilang sa mga nakatira doon ay ang pamilya Cruz, sina Mang Kaloy at Aling Cecilia, at ang kanilang dalawang anak na sina Carlos at Sergio. Bantog na aswang daw ang kapitbahay nilang si Mang Boy, ngunit kahit kailan hindi ito pinaniniwalaan ng pamilya Cruz dahil sa kabutihan na ipinapakita ng matanda sa kanila. Isang araw may isang grupo ng kabataan na pumunta sa bahay ni Mang Boy. Nagkataon din na nasa bakuran sina Mang Kaloy at ang dalawa niyang anak na lalaki na naglilinis. "Hoy aswang, lumabas ka na riyan! Iwan mo ng baryo namin! Susunugin namin itong bahay mo!" Sigaw ni Elias, isa sa mga grupo ng kabataan. "Elias, bakit ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya!" sabi ni Mang Kaloy sa anak ng tindero sa baryo nila. Umalis ang grupo ng mga kabataan bago pa man nakalabas si Mang Boy sa maliit niyang bahay. Kinabukasan, usap-usapan sa baryo nila na nawawala si Elias at isa sa mga kaibigan niya. "Siguro kinuha sila ng matanda kagabi. Nakakatakot na talaga itong lugar natin," sabi ng tindera sa maliit na tiyangge.
Narinig ni Namang Kaloy ang usap-usapan, ngunit panatag ang kalooban nilang mag-asawa na walang kinalaman si Mang Boy sa pagkawala ng dalawang bata. Sina Carlos at Sergio naman ay may kaunting duda at takot na. Lumipas ang isang araw na hindi pa rin nakikita sina Elias at ang kaibigan niya. Nagplano ang mga nakatira sa Barrio Dekada 70 na gumawa na ng aksyon. Ano kaya kung ipagpatuloy natin ang banta ni na Elias sa matanda? Baka sakaling ipakita na niya ang totoo niyang pagkatao, sabi ng isa sa mga nakatira roon. Nagtipon-tipon sila ng madaling araw. Walang kaalam-alam ang pamilya Cruz sa plano ng mga kapitbahay nila na sunugin ang bahay ni Mang Boy. Naisagawa nila ito. Carlos, Sergio, gising! Nasusunog ang bahay ni Mang Boy! Labas na tayo at baka madamay ang bahay natin! Sigaw ni Aling Cecilia habang ginigising ang dalawang anak niya. Lumabas ang pamilya at nakita nilang nag-aabang ang mga tao sa paglabas ng tinagurian nilang aswang. Subalit halos maubos na ang likuran ng bahay ni Mang Boy ay walang aswang na lumabas. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na at halos hindi na makahinga sa usok sa nasusunog niyang bahay. Sinalubong siya ni Mang Kaloy bago pa siya bumagsak sa lupa. Hinikayat ng pamilya Cruz ang mga tao na magtulong-tulong na apulahin ang apoy. Hindi na nakatanggi ang mga taga-Barrio Dekada 70 kahit medyo labag sa kalooban nila. Kinabukasan, dumating si Elias at ang kaibigan niya. Mula pala sila sa bayan. May pinuntahang kaibigan at hindi nakauwi agad. Sising-sisi ang mga taga-Barrio Dekada 70 sa ginawa nila kay Mang Boy. Pinatira ng pamilya Cruz ang matanda sa bahay nila, ngunit hindi rin ito nagtagal. Labis na naapektuhan ang kalusugan niya sa mga usok na nasinghot noong araw na iyon at mahinang-mahina na siya. Maraming salamat sa hindi ninyo paghusga sa akin sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga rito sa akin. Hindi ako aswang. Sadyang ayaw ko lang napatulan yung mga sinasabi nila dahil hindi naman totoo. Inakala nilang may aswang sa baryo na ito dahil paunti na ng paunti ang mga nakatira dito at akala nila ay ako ang dahilan dahil matanda na ako at nakakatakot para sa kanila. Ngunit ang totoo, ang mapanghusgang mga taga rito ang dahilan kung bakit umaalis ang ibang mga taga rito para mamuhay sa kabilang baryo. Sana'y balang araw ay hindi na ganito ang mga nakatira sa baryong mahal ko, sabi ni Mang Boy bago siya tuluyang nawalan ng hininga. Pinatnubayang pagsasanay, kwentugon, pagtugon sa pagsasanay. A. Ibigay ang kahulugan ng kilos o pahayag ng tauhan ayon sa binasang kwento. Unang kolum, kilos o pahayag ng tauhan. Pangalawang kolum, kahulugan. Una, iilan lang ang mga nakatira sa Barrio 70. Kahulugan, ibig sabihin nito ay kakaunti lang ang tao sa baryo, kaya madali nilang nalalaman kung may kakaibang nangyayari o kung sino ang pinaghihinalaan nila. Pangalawang pahayag, ngunit kahit kailan hindi pinaniniwalaan ng pamilya Cruz na aswang si Mang Boy dahil sa kabutihan na ipinapakita ng matanda sa kanila. Kahulugan, ibig sabihin, mabuti si Mang Boy sa kanila kaya hindi sila naniniwala sa sabi-sabi ng iba. Nakikita nila ang kabutihan kaysa tsismis. Pangatlo, hoy aswang, lumabas ka riyan! Iwan mo ng baryo namin, susunugin namin itong bahay mo, sigaw ni Elias. Kahulugan,
Ipinapakita nito na galit at natatakot si Elias kaya handa siyang saktan o paalisin si Mang Boy na inaakala nilang aswang. Pang-apat, ano kaya kung ipagpatuloy natin ang banta ni na Elias sa matanda? Baka sakaling ipakita na niya ang totoo niyang pagkatao, sabi ng isa sa mga nakatira roon. Kahulugan, ibig sabihin, naniniwala pa rin sila na aswang si Mang Boy kaya gusto pa nila siyang takutin para mapatunayan kung totoo. Panglima, subalit halos maubos na ang likuran ng bahay ni Mang Boy ay walang aswang na lumabas. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na at halos hindi na makahinga sa usok sa nasusunog niyang bahay. Kahulugan, ibig sabihin, mali ang akala nila, hindi pala siya aswang kundi isang totoong tao lang na walang laban at napahamak pa dahil sa maling bintang. Ikalawang araw. Pinatnubayang pagsasanay, kwentugon, pagtugon sa pagsasanay. B. Angkop na salita sa pagpapahayag. Bumuo ng 4 na pangkat. Sagutin ang bawat sitwasyon na nakasaad sa mabubunot na papel. Isaalang-alang ang angkop na pahayag. Ilahad sa klase ang sagot sa pamamagitan ng maikling dula. Sitwasyon bilang 1. Pinag-uusapan ng mga kaibigan mo ang isa mong kaklase at sinasabihan siyang kapre dahil sa kanyang itsura na may maitim na balat, malaking katawan at hindi nakikipag-usap sa inyo. Paano mo siya kakausapin? Sitwasyon bilang 2. Laging nakatungo ang kaklase mo na katabi mo sa upuan. Kapag tinatanong mo siya ay tinitingnan ka lamang niya at kung minsan ay tumatango o umiiling para sagutin ang mga tanong mo. Naisip mo kung siya ba ay may problema. Minsan ay tinukso siya ng mga kaklase mo na aswang dahil hindi siya tumitingin sa mata. Paano mo sasabihin sa mga kaklase mo na hindi iyon totoo? Sitwasyon bilang 3. Lagi ka na lamang nilalayuan ng mga kaklase mo dahil ang akala nila ay palagi kang nagagalit, pero ang totoo ay nahihiya kang makipag-usap sa kanila. Paano mo ito sasabihin sa kanila? Sitwasyon bilang 4. Takot na takot kayo sa inyong guro dahil napabalitang siya ay mangkukulam. Dahil dito, ayaw niyong lumipat sa kanya at nakatungo lagi ang ulo ninyo kapag kinakausap. Paano niyo ito sasabihin sa inyong guro? Kwensukdulan, bugso ng natutuhan. A. Ipaliwanag mo. Ipaliwanag ang kahulugan ng kilos ng tauhan o pangyayari batay sa kwentong binasa. Isulat ang sagot sa patlang. Unang kolum, kilos o pahayag ng tauhan. Pangalawang kolum, kilos o pangyayari. Pangatlong kolum, kahulugan. Una, Mang Boy. Kilos, dahil sa nalanghap niyang usok, tuluyan na siyang nawalan ng hininga. Kahulugan, ibig sabihin napahamak si Mang Boy dahil sa maling akala ng mga tao. Hindi siya lumaban o nagtago, kaya siya ang naging biktima ng sunog. Pangalawa, Mang Kaloy. Ba't ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya. Kahulugan, ipinapakita nito na ipinagtatanggol ni Mang Kaloy si Mang Boy. Gusto niyang ipaalala na dapat igalang ang matatanda kahit ano pa ang tsismis tungkol sa kanila. Pangatlo, Pamilya Cruz.
Hinikayat ng pamilya Cruz ang mga tao na magtulong-tulong na apulahin ang apoy. Kahulugan, ibig sabihin mabuti at maawain ang pamilya Cruz dahil tinulungan nila si Mang Boy sa kabila ng takot at tsismis. Ipinakita nilang mas mahalaga ang buhay kaysa sa tsismis. Pang-apat, Elias. Hoy aswang, lumabas ka riyan. Iwan mo na ang baryo namin. Susunugin namin itong bahay mo. Kahulugan, ipinapakita nito na si Elias ay mabilis maniwala sa tsismis at nananakot pa siya. Siya ang nanguna sa pagpapalayas kay Mang Boy dahil sa takot na wala namang katotohanan. Panglima, Mang Boy. Maraming salamat sa hindi ninyo paghusga sa akin sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga rito sa akin. Kahulugan, ipinapakita nito na nagpapasalamat si Mang Boy sa mga taong naniwala at nagtiwala sa kanya. Kahit pinaghinalaan siya ng iba, ipinapakita niyang mabuti pa rin ang puso niya. B. Istorya ko. Bumuo ng 10 miyembro sa bawat pangkat. Sumulat ng maikling kwentong kababalaghan na may 10 pangungusap lamang. I-record ito na may background ng tunog na katatakutan. Pagkatapos ay ilahad sa klase. Gawing batayan ang rubrik sa pagmamarka. Narito ang rubrik sa pagmamarka. Kriteria, pagkamalikhain, organisasyon at kaangkupan. Kabuuang puntos, 15. Kaugnay na paksa, bilang 2. Kaantasan ng pang-uri, pasukdol, 3 araw. Basahin ang mga pangungusap mula sa binasang teksto. Una, ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na. Pangalawa, hindi na nakatanggi ang mga taga-baryo dekada 70 kahit medyo labag sa kalooban nila. Pangatlo, labis na naapektuhan ang kalusugan niya sa mga usok na nasinghot. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang napansin sa mga nakahilig na salita? Pangalawa, ano ang tawag sa mga paglalarawang ito? Pangatlo, ano ang mga salitang ikinabit sa mga salitang pang-uri? Pang-apat, anong uri ng paghahambing ang napansin mo? Panglima, paano naiba ang mga salitang naglalarawan? Sagutin natin. Ano ang napansin sa mga nakahilig na salita? Sagot, napansin ko na ang mga salitang nakahilig ay nagbibigay diin o nagpapalakas ng paglalarawan sa isang bagay o pangyayari. Pangalawa, ano ang tawag sa mga paglalarawang ito? Sagot, ang tawag dito ay paglalarawang may pinalalakas na salita o paghahambing para ipakita ang tindi ng katangian. Pangatlo, ano ang mga salitang ikinabit sa mga salitang pang-uri? Sagot, ang mga ikinabit na salita ay mahinang-mahina, medyo labag at labis na naapektuhan. Ang mga salitang mahinang, medyo at labis ang nagpapalakas o nagpapahina sa paglalarawan. Pang-apat, anong uri ng paghahambing ang napansin mo? Sagot, ito ay di tiyak na paghahambing o paghahambing na hindi tuwiran kasi walang ginamit na salitang tulad ng o parang pero nagpapakita pa rin ng antas ng paglalarawan. Panglima, paano naiba ang mga salitang naglalarawan? Sagot, naiba ang mga salita dahil ginamitan sila ng mga salitang nagpapalakas o nagpapahina
sa kahulugan, kaya mas naipapakita ang damdamin o bigat ng sitwasyon. Pagproseso ng pag-unawa, tinatawag na pang-uri ang mga salitang naglalarawan. Maaaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip. May tatlong antas ang pang-uring pahambing. Una, lantay. Pangalawa, pahambing. Pangatlo, pasukdol. Una, lantay. Naglalarawan ito ng isa o payak na pangalan o panghalip na walang pinaghahambing. Halimbawa, mabuti ang mga anak ng pamilyang Cruz. Pangalawa, pahambing. Ginagamit ito sa pagtutulad ng dalawang pangalan o panghalip. May dalawang uri ito, pahambing na magkatulad at di magkatulad. Halimbawa, mas masama ang mga taga-baryo kaysa kay Elias. Pangatlo, pasukdol. Ito ang uri ng paghahambing na namumukod o nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambing. Maaari itong negatibo o positibo. Masidhi ang paglalarawan dito kaya maaaring gumamit ng mga salitang sobra, ubod, pinaka, tunay, talaga, saksakan, at kung minsay pag-uulit ng pang-uri. Halimbawa, mahinang-mahina na si Mang Boy nang dumating ang pamilya Cruz. Humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang pagkaunawa mo sa pang-uring pasukdol? Pangalawa, ano ang iba't ibang uri ng pang-uri? Pangatlo, ano ang kaibahan ng pang-uring pasukdol sa lantay at paghambing? Pang-apat, magbigay ng 5 halimbawa ng pang-uring pasukdol. Sagutan natin. Una, ano ang pagkaunawa mo sa pang-uring pasukdol? Sagot, ang pang-uring pasukdol ay ang pinakamataas na antas ng paglalarawan. Ibig sabihin, ito ang pinakamatindi o pinakasukdulan sa lahat. Pangalawa, ano ang iba't ibang uri ng pang-uri? Sagot, ang iba't ibang uri ng pang-uri ay lantay, pahambing at pasukdol na ginagamit upang maglarawan at maghambing ng tao, bagay, hayop o lugar. Pangatlo, ano ang kaibahan ng pang-uring pasukdol sa lantay at pahambing? Sagot, ang lantay ay simpleng paglalarawan lang, walang pinaghahambingan. Ang pahambing ay may pinaghahambingan na 2 o higit pa. Ang pasukdol naman ay nagpapakita ng pinakamatindi o pinaka sa lahat ng pinag-uusapan. Pang-apat, magbigay ng 5 halimbawa ng pang-uring pasukdol. Sagot, una, pinakamaganda. Pangalawa, pinakamatalino. Pangatlo, pinakamabilis. Pang-apat, pinakamabait. At pang-5, pinakamatangkad. A. Bilugan ang mga pang-uring pasukdol sa bawat pangungusap. Una, sobrang manghusga ang mga taga-baryo kay Mang Boy. Sagot, sobrang. Pangalawa, medyo naiinis ang mga tao sa sinabi ni Ginoong Cruz. Ang sagot, medyo.
Pangatlo, mabait pa rin si Mang Boy sa mga taga-baryo. Sagot, mabait. Pang-apat, pinakamabuti ang Pamilya Cruz sa mga taga-baryo. Ang sagot, pinakamabuti. Panglima, mahinang-mahina na si Mang Boy nang masunog ang kanyang bahay. Ang sagot, mahinang-mahina. Paglalapat at pag-uugnay. A. Sumulat ng 5 pangungusap na may pang-uring pasukdol gamit ang mga pang-uring nakasaad bilang gabay. Una, mahina. Pangungusap, siya ang pinakamahinang manlalaro sa koponan kaya lagi siyang tinutulungan ng coach. Pangalawa, mabait. Pangungusap, ang nanay ko ang pinakamabait sa lahat ng nanay sa aming barangay. Pangatlo, mabangis. Pangungusap, ang tigre ang pinakamabangis na hayop sa gubat. Pang-apat, galit. Pangungusap, si Tito Rene ang pinakagalit kapag may nakakalat sa harap ng bahay nila. Panglima, inis. Pangungusap, naiinis si Carlo kapag maingay ang kanyang mga kapitbahay. Huwen wakas, pagsibol ng tugon. A. Pakinggan ang isang kwentong katatakutan sa podcast. Isulat ang buod nito na may 7 hanggang 10 pangungusap lamang. Narito ang buod. May isang lumang bahay na sinasabing tinitirhan ng multo. Sinasabi ng mga tao na sa tuwing gabi ay may naririnig silang mga yapak at mga mahihinang iyak mula sa loob ng bahay. Isang grupo ng kabataan ang nagtangkang silipin ang loob para malaman kung totoo ito. Nang pumasok sila, bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog mula sa taas. Tumakbo sila palabas pero nakita nila sa bintana ang puting anyo ng isang babae. Mula noon, wala nang naglakas loob na lumapit sa lumang bahay. Sabi ng mga matatanda, ang multo raw ay dating nakatira roon na biglang nawala at hindi matahimik ang kaluluwa. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ang mga tao kapag nadadaanan ang bahay. B. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng 5 pang-uring pasukdol. Bilugan ang mga pang-uring pasukdol at isulat ito sa kwaderno. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, ang lumang bahay ang pinaka-nakakatakot na lugar sa aming baryo. Pangalawa, siya ang pinakamapangahas sa kanilang grupo dahil siya ang unang pumasok sa bahay. Pangatlo, ang narinig nilang iyak ang pinakamalakas na tunog noong gabing iyon. Pang-apat, si Lolo ang pinakamatapang dahil siya lang ang nagkwento kung bakit may multo doon. Panglima, ang puting multo ang pinaka-nakakakilabot sa lahat ng kanilang nakita. Pagninilay sa pagkatuto, kabayanihan, basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hingil dito. Una, sa iyong palagay, dapat bang husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo? Pangalawa, napatunayan na hindi aswang si Mang Boy kung ikaw ang isa sa mga taga-baryo na sumunog sa kanyang bahay. Ano ang mararamdaman mo at bakit? Pangatlo, kung ikaw si Elias, ano ang mararamdaman mo sa nangyari kay Mang Boy?
Pang-apat, magsalaysay ng iyong karanasan tungkol sa mga paniniwala tungkol sa mga katatakutan at humandang ibahagi ito sa klase. Sagutan natin. Una, sa iyong palagay, dapat bang husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo? Sagot, hindi dapat husgahan ang tao sa panlabas na anyo kasi hindi naman natin alam ang totoong ugali at puso niya. Maaaring mabait siya kahit kakaiba ang itsura niya. Pangalawa, napatunayan na hindi aswang si Mang Boy. Kung ikaw ang isa sa mga taga-baryo na sumunog sa kanyang bahay, ano ang mararamdaman mo at bakit? Sagot, makakaramdam ako ng labis na pagsisisi at hiya dahil mali ang ginawa namin. Pinaniwalaan ko agad ang tsismis kaya napahamak ang inosenteng tao. Pangatlo, kung ikaw si Elias, ano ang mararamdaman mo sa nangyari kay Mang Boy? Sagot, malulungkot at magigilty ako kasi ako ang nanguna sa pananakot sa kanya. Mali ang ginawa ko kaya dapat akong humingi ng tawad at magbago. Pang-apat, magsalaysay ng iyong karanasan tungkol sa mga paniniwala tungkol sa mga katatakutan. Halimbawang sagot, noong bata ako, lagi akong tinatakot na huwag maglaro sa labas sa hating gabi kasi baka daw may white lady o kapre sa malaking puno. Minsan natakot ako kasi may nakita akong anino sa likod ng puno, kaya natuto ako na minsan gawa-gawa lang ang kwento para sumunod ang bata sa magulang. Pero hanggang ngayon naiisip ko pa rin minsan ang kwento tuwing madilim at mag-iisa ako. Ika-apat na araw. Pagsusulit. A. Ilarawan ang mga tauhan sa binasang kwentong katatakutan. Magsulat ng 2 pang-uri upang mailarawan sila. Una, Mang Boy. Pang-uri, mabait, mahina. Pangalawa, Pamilya Cruz. Pang-uri, mapagmalasakit, matapang. Pangatlo, Elias. Pang-uri, mapaghusga, galit. Pang-apat, Anak ni Cruz. Pang-uri, mabuti at maunawain. Pang-lima, mga taga-baryo 70. Pang-uri, mapanira, matatakutin. B. Sumulat ng pangungusap gamit ang mga pang-uring pasukdol. Una, mahinang mahina. Pangalawa, grabeng galit. Pangatlo, lubhang nag-aalinlangan. Pang-apat, sobrang ingay. Pang-lima, gulat na gulat. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, mahinang mahina. Pangungusap, si Mang Boy ay mahinang mahina na nang mailigtas mula sa nasusunog niyang bahay. Pangalawa, grabeng galit. Pangungusap, may grabeng galit si Elias kay Mang Boy dahil naniwala siya na isa itong aswang. Pangatlo, lubhang nag-aalinlangan. Pangungusap, ang pamilya Cruz ay lubhang nag-aalinlangan na aswang si Mang Boy dahil kilala nila itong mabait. Pang-apat, sobrang ingay. Pangungusap, sobrang ingay ng mga taga-baryo habang sinisigawan nila si Mang Boy sa labas ng kanyang bahay. Pang-lima, gulat na gulat. Pangungusap,
Gulat na gulat ang mga taga-baryo nang makita nilang si Mang Boy ay isang mahina at mabait na matanda lamang. C. Pakinggan ang sound effects tungkol sa katatakutan at lumikha ng kwento habang pinapakinggan ito. Halimbawa, isang gabi, tahimik ang buong baryo habang malakas ang hangin at may mga sanga ng puno na kumakalabog sa bubong. Habang nakahiga si Liza, bigla siyang nakarinig ng mahinang yabag sa labas ng bintana. Gulat na gulat siya nang makita ang anino ng isang matandang nakatayo sa ilalim ng puno. May maririnig na mahahabang huni ng ibon na parang umiiyak. Biglang bumukas ang pinto at bumungad ang malamig na hangin. Si Liza ay mahinang-mahina at hindi makagalaw sa sobrang takot. Nang lapitan niya ang bintana, wala na ang anino. Pero iniwan nito ang bakas ng paa sa basa at puno ng putik. Simula noon, hindi na siya natulog ng mag-isa tuwing gabi o tuwing hating gabi. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Sa kwaderno, isulat ang aral na napulot sa kwento ng katatakutang binasa. Ipaliwanag ito sa 2 hanggang 3 pangungusap. Pumili ng may pinakamagandang aral na napulot at ipahalahad ito sa klase. Pag-aralan din ang tungkol sa maikling kwento para sa susunod na paksa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!